Assalamualaikum, andito kami ngayon sa Islamabad. Kaka-exit lang namin sa my motorway. Magsisimula na akong mag-ayos dito sa loob ng sasakyan. Dito na rin pala ako nagtawag nito, naglagay ng nail polish. Tatanggalin ko din yan maya-maya. Ngayon, ayan, dito na kami sa kalagitnaan ng Islamabad City. Finally, nakapag-makeup na rin ako. Mabilisan na lamang lahat. Nakapagpalit na rin ako ng damit sa nadaanan naming washroom kanina. Dahil hindi na kami aabot pa kung tutuloy sa bahay ng kapatid ni Bay at doon mag-aayos. Medyo may kalayuan din ang function hall na pupuntahan namin at rush hour kaya may traffic na rin. Hindi malamig dito sa area ng Islamabad at Rawalpindi unlike sa amin sa Abbottabad. Kaya hindi na ako nagsuot ng makapal na shawl. Sina Kuya at Bunso ay hindi ko na rin muna pinadoble ang mga damit. So mga convoy kami ng mga 7 sasakyan. Nauna na yung sasakyan ng groom. Tapos kami naman ay naligaw kaming 7. Kaya naman nag-U-turn na lang kami. After magkaligaw-ligaw ay nakarating na rin kami dito sa venue ng nikah ni Ayas Bay. Dito sa entrance ay magkahiwalay na pinapila ang men at women sa kanilang pagpasok. May videographer at photographer sa harapan. Sinasabuyan din kami ng mga bulaklak habang naglalakad papasok pero hindi na yun nakuhanan pala ni Habi dahil nakapila na rin siya sa kabila. Ang dami ng ganap nung nakapasok kami pero nahiya na akong mag-take ng video. Maya-maya ay dumating na ang bride kasama ang kanyang mga magulang at ang imam. Pagkatapos ng prayer at konting pag-uusap ay pumipirma na nga ang bride. Hindi naman ako na out of place dahil kasama at kakwentuhan ko ang mga pamangkin at babi ni Ayas Bay. Ibinilin pa daw sa kanila ni Bay na wag akong pabayaan dahil hindi ako nakakaintindi at nakakapagsalita ng Urdu. Ilan nga lang kami talagang bisita. Yung ibang kamag-anak ni Ayas Bay ay hindi mga nakauwi galing ibang bansa. Pero darating sila sa walima function kaya maghihintay kami ng ilang araw pa. Napakasarap ng mga pagkain, hindi maanghang at walang masyadong masala kaya naman napadami din ako ng kain. Pagkatapos kumain ay nagkaroon ng photoshoot ang couple at ngayon ay magkasama na silang papasok dito sa women's side. Pinagkaguluhan na sila, ang saya makakita ng bagong kasal. Lalo na kapag malapit na kamag-anak, kapamilya at kaibigan mo pa. Kasama din talaga sa dasal naming mag-asawa ang araw na ito para kay Ayas Bay. Madami pang mga Pakistani wedding tradition na ginawa. Pagkatapos ay isa-isa nang lumapit at tumabi ang mga bisita para makapagpa-pictures sa bagong kasal na couple. Ito din ang pagkakataon na lahat ng pamilya at kamag-anak ng couple ay nagkita at nagkabanding. Sina Kuya at Bunso ay may sarili na ring mundo kasama ang bago nilang mga kaibigan. Mahabang sandali ang nakalipas ay palabas na ang lahat dito sa function hall. Nagsimula na rin mag-iyakan ang magulang at pamilya ng bride. Dahil ngayong araw na rin ang barat o Rock City na event kung saan ay iuuwi na rin ng lalaki ang asawang babae. Ang mga gamit niya ay nasa loob na ng sasakyan. Nagpahuli kami ni Habi para makapag-take ng ilang photos bago kami sumunod pababa. Kahit hanggang sa sasakyan ay hindi pa kaagad nakapasok ang bagong kasal dahil panay pa rin ang pag-iyak at pagyakap ng mahigpit sa babae ng kanyang mga pamilya. Nag-iisang anak na babae din pati ang asawa ni Ayas Bay, prinsesa ng pamilya. Kaya ramdam ko din talagang emosyon ngayon lalo na ang kanyang mga magulang at kapatid. Noong makapasok na sila sa loob ng sasakyan ay tsaka kami bumaba papuntang parking. Dahil diretso biyahe na kami pabalik ng Abbottabad. Nagharutan pa kami ni Kuya bago pumasok ng sasakyan. Tinatanong niya kasi kung iiyak din ba ako kapag kinasal na daw siya. Naku, ayoko munang isipin kako. Convoy ulit kami kasabay ng mga kapatid ni Ayas Bay. Ito pala ang itsura ng mga Suzuki or parang jeep dito sa Rawalpindi. Mga makukulay, di ba? Almost 3 hours pa ang nakalipas bago kami nakarating dito sa bahay ni na Ayas Bay for dinner. Dahil dumaan muna kami sa bahay at nagpalit ako ng damit. Dito nga kami pinapasok sa room niya. Napakaganda naman talaga ng pagkakadesign. Madaming bulaklak at petals na nagkalat sa paligid. Wala naman pasok bukas sa eskwela ang mga bata kaya siguradong aabutin na kami dito ng hating gabi. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!